Chavit, si Chavit na rin ang pag-uusapan natin. Nung nakaraang araw mga kababayan, kagabi ay nag-content din tayo hinggil po sa bagay na ito dahil kinakampihan pa ni Amy etong si Chavit at inilalaglag niya po ang sarili niyang kapatid na si walang iba si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ngayon mga kababayan, ang mga pahayag ni Chavit Singson na nagkaroon daw ng Alzheimer's itong si Bongbong Marcos Jr., mga kababayan, ang ating Pangulo, ay lumabas na ang tunay na kadahilanan kung bakit ito nagtatampo at bakit ito galit, mga kababayan, dahil naniningil pala ito ng kapalit. Yan ang ay sinasabi ko kahapon eh. Malamang sa malamang, mga kababayan, etong si Chavit Singson ay meron pong hinihingi na pwesto sa gobyerno. Na marahil, sabi ko nung una, ay marahil lamang. Subalit ngayon mga kababayan, ay napatunayan na po, lumabas na ang katotohanan na totoo po ang ating espekulasyon na talagang nangihingi po ng kapalit mga ka-GPnatics itong si Chavit kay Pangulong Bongbong Marcos na kapalit po ng kanyang pagtulong noong 2022. Ito po. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay former Ilocos Sur Governor Chavit Singson ng posisyon sa gobyerno para sa kanyang pamangkin. Pero pamangkin ba? Hindi anak? Hindi palalakay. Pero hindi tinupad ng presidente sa panayam ng programang Damdaming Bayan. Inamin ni Singson na hindi katulad noong panahon ng kampanya na araw-araw silang magkasama ni Marcos Jr. Ngayon ay nakalimutan na siya ng Pangulo. Kwento ni Manong Chavit, nangako ang Pangulo na gagawing direktor ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang kanyang pamangkin pero walang nangyari. Narito ang bahagi ng pahayag ni Singson. Hindi naman ako yung pamangkin ko sana dahil kapatid ko ron, chairman ng PCSO. Director lang hiningi ko. Sabi, wala. Alam pa ko, naman, tapos hanggang wala na bakante. Tapos may pinapasok naman. Tinabla rin umano siya ng Pangulo noong sila ay nasa Japan kung saan lahat ng nasa presidential table ay binanggit ang pangalan pero tanging siya lang ang hindi. Anya hindi na maabot si Pangulong BBM at kahit ilang beses siyang nag-set ng appointment ay wala ring sagot mula sa staff nito. Naritong muli si Chavit Singson. Unang labas ka sa bansa, sa Japan. Kami lahat sa presidential table, lahat binensyon. Nakalimutan ako. Sabi yung anak niya si Kong Sandro. Dad, si Manong Chavit nandyan. Wala, tinabla ko. Hindi ako binensyon. Oy, mga kababayan. Grabe naman si Manong Chavit. Kulang sa pansin? Teka lang mga kababayan, ginagawa ko lang katatawanan. Pero, ayan na nga, siya na mismo nagsalita, coming from the horse's mouth, na itong si Pangulong Bongbong Marcos ay nakalimot. Kumbaga mga kababayan, pinangakuan daw siya ng panahon ng eleksyon. Hindi naman siya, hindi yung anak niya, pero yung pamangkin niya. Ang pwesto na gusto nila mga kababayan, direktor ng PCSO. So, kumbaga, bakit yun ang iniisip ko, bakit yun ang napili ni Chavit Singson? Ang daming pwesto sa gobyerno, bakit chair o director pa ng PCSO mga kababayan? Ano po ang tingin ninyo? Kayo naman po muna ang tatanungin ko kung ano ang inyong naiisip. PCSO, mga kababayan, yung gusto po nila na pasukin o magkaroon ng pwesto yung kanyang pamangkin. Hindi ba mga kababayan napaka-kontrobersyal ng pwesto sa PCSO? Marami dyan, itong sila Garma, na ginamit po ang PCSO para sa kanilang pansariling interes. Ginamit ang PCSO para po mga kababayan makapag-operate po ng mga illegal. Ginamit ang PCSO mga ka-GPnatics para po magkaroon sila ng access at maipasok ang kanilang mga sariling mga pamilya. Magkaroon ng mga pwesto dyan sa PCSO. At the same time, nung panahon ni Digong Duterte, ang PCSO during Garma time mga kababayan, nagamit din po yan na pambayad po di umano doon sa mga reward money. So ngayon, bakit nagtataka ba kayo? Bakit ngayon ito ang gusto? Kumbaga mataas ang pangarap, matayog ang hinihingi pala
nito ni Chavit Singson kay Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Missy Mercy, para daw mag-corrupt. Mga kababayan, siguro, again, ulitin ko, your guess is good as mine. Parehas tayo ng iniisip. Pero, again, mga kababayan, kasi sa panahon po dito sa Pilipinas, kapag ikaw ay may target position, ano ang gagawin mo doon? Ang tanong kasi, bakit hindi binigay ni Pangulong Bongbong Marcos ang posisyon na yon? Yung pamangkin ba ni Chavit Singson ay fit doon sa posisyon na yon or hindi? Mga kababayan, kasi sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, kapag siya ay magbibigay ng pwesto, kalyado man or hindi, mga kababayan, kung ito ay fit, kung ito ay makakatulong sa gobyerno, at kung ito ay makakatulong doon sa ahensya. 'Di ba? Kung hindi man siguro, kung hindi man ito pinagbigyan ni Pangulong Bongbong Marcos, malamang sa malamang, mga kababayan, meron siyang masasabi nating 100 reason. Dami naman yun, GP. Hindi, yun lang yung ano natin. Meron siyang maraming rason, mga kababayan, para tanggihan itong si Chavit at hindi ilagay ang kanyang pamangkin. Kung hindi naman siya pinansin doon sa kanilang biyahe sa Japan, mga kababayan, kailangan ba, mga ka-GPnatics, kailangan updated si Pangulong Bongbong Marcos? Kailangan required ba na banggitin ang pangalan nyo lahat? Siyempre yung tao, mga kababayan, minsan talaga nakakalimot. Minsan, yung mga bagay, talagang hindi po nagagawa. 'Di ba? Kung yun lamang ang pinagtatampo mo na hindi ka nabanggit sa Japan, kasama ka sa entourage, aba, mga kababayan, 'di ba? Napaka-KSP mo naman. Sabi ni Jel, mag-i-install din si Chavit ng online games. Yon, mga kababayan, palagay ko pwede na sila ay gumawa rin ng, kasi alam ko, mga ka-GPnatics, marami ng mga program din ito si Chavit ngayon eh. Kagaya nga nung ano nila, meron itong mga parapol ngayon, nung nag-birthday siya, parang 9 million to 10 million, pero may mga pag-games din sila. Yun siguro, yun ba yung, or kagaya po na sinasabi ni Jel, baka may mga program sila na gusto nilang palagyan ng lisensya para makapag-operate ng malaya. Ganun ba yon? Sabi ni Bontilao, I lost respect kay Chavit. Mga kababayan, ako, sabi ko nga noong una, sobrang gustong-gusto ko itong si Chavit. 'Di ba? Kasi talagang masasabi ko, tumutulong sa tao, maraming tinutulungan. Pero ganito naman ang nangyayari ngayon, na ang bawat pagtulong ay kailangan sila ay maniningil ng kapalit. Ang tulong ay hindi pala tulong na nanggagaling sa puso. Kailangan tumutulong, mga kababayan, pero dapat ito ay may katumbas na posisyon sa gobyerno. So hindi po yun pagtulong. Pagtulong ito na may karampatan na posisyon. Sabi ni Kawamura Dayanara, baka gagawa ng panibagong pogo. Diba, Erin Santiago, ang pagtulong, dapat walang inaantay na kapalit. Mga kababayan, sabi ko nga kung hindi mabanggit yung pangalan mo, okay lang yun, wala namang problema. As long as nandun ka, gusto mo lang atang maging sikat ka eh. Diba, kaya kailangan mabanggit yung pangalan mo, parang style ni Bongo. Mga kababayan, doon sa pag-distribute nila ng DSWD, sa AX, hindi naman talaga siya hindi naman siya involved or hindi naman siya kasama doon sa DSWD. Sumasama lang dahil eleksyon. Kailangan banggitin yung pangalan. Nung hindi binanggit yung pangalan, nagtatampo. Sabi ni Jel, yung STL, mga bata ni Duterte ang mga nag-franchise. Correct. Diba? Small time lottery ba yun? Tama? Yung panahon na yan ni Garma, mga kababayan. Kaya nga yung officer din ng PCSO dati, di ba? Pinapatay. Yan yung kinasasangkutan nga ng mga pulis dyan sa may Mandaluyong. Mga kababayan, na dahil wala pong case build up, walang nangyari,
wala man lang progress, kung hindi pa yung Quadcom nalaman na itong mga pulis na ito ni Digong Duterte, yung ano, sino ba yung pulis na napunta rin ng Senado tapos sinabi siya daw po ay pinipilit na magsalita, 'di ba? Yung mga 'yon. Oh. Baka naman baka gustong gawing yung weteng gustong lagyan ng franchise. 'Di ba? Ewan ko ba mga ka-GP natik, sabi ko nga po sa inyo, ulitin ko na naman. Ang Pilipinas kaya walang asenso dahil lagi tayong tumatanaw ng utang na loob. Yung pagtanaw ng utang na loob na yon, kaya kayo tinutulungan kasi may gustong makuhang pwesto sa gobyerno. Tapos ngayon, kapag nakuha na yung pwesto sa gobyerno, nagiging problema yan ng gobyerno kasi nga, dahil siya ang nag-appoint dyan, siya ang naglagay, hindi niya basta-basta masawata dahil baka may magtampo. Yun, napipigilan ang pagsulong ng Pilipinas dahil sa mga taong yan, mga kababayan. Sabi ni Carmelita Pagulong, nakakapagtaka. Bakit pinili pa PCSO? Hindi tanga ang ating presidente, hirap magtiwala kay Singson. Marami pwedeng isipin kung bakit PCSO ang pinili, mga kababayan. Parang si Sara Duterte din. Pinili niya ang Department of National Defense. Nung hindi binigay sa kanya, mga kababayan, ang pinili niya itong DepEd, na kung saan ay may pinakamalaking budget po sa lahat, top priority. 'Di ba? At hindi lang 'yon. Hiniling pa nila sa Pangulo na lahat ng mga ahensya na may pinakamalalaki na pondo, pinakamatataas at pinakamapapakinabangan mo na pwedeng gamitin kapag halimbawa sila po ay nagdeklara po ng sedition, ay pwede para mapatalsik kaagad ang Pangulo. Diba? Sabi ni Ma'am Jadizay, entitled din pala kung umaura si Chavit. Yes, malaking pera. Bilyones, trilyones ang pupasok talaga sa PCSO, mga kababayan. Kaya nga siguro ganito, ito na, lumalabas ngayon. 'Di ba nung nakaraan, maraming umaaway kay Mel Robles. Tama? Maraming umaaway kay Mel Robles, mga kababayan. Maraming mga balita nung nakaraang taon na kung saan kaliwat kanan, binabanatan nila si Mel Robles kasi ang lumalabas daw noon, si Mel Robles ay nagpapanalo ng mga tao. Sunod-sunod yung nananalo sa loto, mga kababayan. Sige, kayo mag-isip. Ito, ngayon lang pumasok sa aking isipan, ha? Mga kababayan, hindi kaya, mga ka-GPnatics, na itong mga ito, yung mga nagpondo or nagsasabi na para tirahin si Mel Robles dahil mayroon silang vested interest? Tanong ko lang yon. Hindi ko naman po sinabi. Ngayon lang pumasok, mga ka-GPnatics, habang tayo po ay nagla-live. Diba, naalala ko, ang daming tumitira dyan Sila Tulpo, kung sino-sino. Diba? Kasi sinasabi nila na peke daw, ito daw ay mga tao ni Robles na pinanalo, kaya kung bakit daw sunod-sunod, nakakapagtaka daw dahil hindi naman daw mabilis or ang hirap daw tamaan ng loto, pero panahon ni Robles ay maya't maya ang patama. 'Di ba? So kayo na po, mga kababayan, ang mag-isip kung tama yung ating hinala. Maaari, pero hindi ko po sinasabi na ito ay facts. 'Di ba? O mga general ni Duterte at mga kaibigan ni Garma ang may-ari ng STL. Malas nila, mas matalino si Speaker Martin Romualdez. Amoy ni PBBM pag malansa. Tama. Yun ang gagawin ni Chavit, lahat ng pamilya niya papanalunin sa PCSO.
Ano to mga kababayan, gagamitin niya ba yung PCSO? Okay lang sa akin kung gamitin niya yung PCSO sa maayos na paraan, 'di ba? Para tawag dito, pondohan yung kanyang ginagawa po na ano yung ginagawa ngayon? Sasakyan ba 'yon yung ginagawa ni Chavit mga kababayan? Para sa mga kababayan daw natin. Hindi ko alam kung ano yung ano niya pinoproduce niya ngayon eh. Kung bakit siya nangampanya, kung bakit gusto niyang pumasok ulit sa politika bilang senador, kasi gusto daw niyang pondohan. Kasi parang kukulangin daw, mas malaki ang pondo kapag pag naging senador siya. Nakalimutan ko kung anong project yung gusto niyang pondohan eh. 'Di ba? Yabang ni Idol Idol noon. Pero nung lumabas ng totoo, tahimik si Idol Cabs at Go Philippines. Kaya nga po eh, di ba? Ayun, try bike? Hindi, meron pa eh. Kalimutan ko, wait lang, tingnan natin. Mhm. Di ko makita dito. Pero parang sasakyan din yun mga kababayan. Ha? Sa Chuper ba yun? O parang mga sasakyan pamalit doon sa mga ano, e-trike. O tama nga kayo, e-trike nga mga kababayan. Oh. Oh, parang e-trike nga daw. Tama ka Ma'am Kawamura Dayanara. Magulang din yan si Chavit na yan, cannot trusted, sabi ni Sir Ronnie Navarro. Oh. Oh, tapos Egypt, 'di ba? Electronic jeep. Yan yung mga gusto niyang pondohan. Okay lang sa akin kung magiging ano siya, magiging PCSO yung kanyang pamangkin tapos sa tutulungan. Kaya lang when you say PCSO mga kababayan, 'di ba? Malayo para ipondo doon sa mga e-trike, Egypt o kung ano-ano pa. Kasi pag sinabi mong PCSO sa akin kasi tumatak sa amin dati nung kami pa ay nakatira pa dyan sa Quezon City, malapit doon sa Philippine Charity Sweepstakes Office dyan sa may QI, eh pagtulong yan para sa mga may sakit. Yun yung tumatatak sa akin. 'Di ba? Anyway, mga kababayan, hanggang dito na lamang po ang balita ngayong linggo. Pasensya na, sabi ko ngayon, hirap pa rin tayo magsalita eh. Talagang nanunuyo yung ating lalamunan at ating bunganga. Ewan ko ba, mga kababayan, di ba't ganito? Siguro sobrang exhausted lang din. Kaya hindi tayo masyadong nakakapagsalita rin ng maayos. Naubos din yung lakas kagabi. Ang gusto kasi nila Chavit, sila lang ang maghari sa bigan, parang Duterte sa kanila lang ang Davao. Pero ibang usapan na kapag sa PCSO mga kababayan. 'Di ba? Talagang isa 'yan sa masasabi kong powerful position kapag nagkaroon ka po ng posisyon sa PCSO. Alam natin, parang DepEd din 'yan. Marami ring kwarta. 'Di ba? Milyon-milyon mga kababayan, baka nga bilyon-bilyon pa ang kwarta na pwedeng maglabas-pasok diyan eh. Nakita naman natin dati, 'di ba? At Chavit 500 bill ang tawag doon, okay? Tingnan nga natin. Salamat Ma'am Jody Zay, kita nyo na. Natututo tayo dito.